So ito yung 5 na leading contenders sa 2028 presidential election. Si Sara Duterte, Raffy Tulfo, Leni Robredo, Risa Ontiveros, at Grace Poe. Mukhang puro mga babae, ano? Ha? Bakit? Itsapera na ba natin si Pacquiao at saka si Robin Hood Padilla? Itsapera na natin yon. Walang panalo ang mga yon. Ha? Pero ito yung mga matutunog na mga pangalan. Pero ako po naman, bilang isang estudyante at tagasugid na mag-aaral ng political science, ako po'y magkakaroon ng dark horse sa 2028 elections. At sa aking palagay, ito ang pinaka-qualified sa kanila. Sa aking palagay, siya po ang pinaka-qualified sa kanila sa 2028 elections. Sino po ang ating binabanggit? Ang ating pong binabanggit ay ang kasalukuyang kalihim ng tanggulang lakas. Si Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan. Bakit po natin masabi na siya po ang pinaka-qualified? Abay, kung titignan naman po natin ang resume, talaga namang nangulelat na yung mga makakalaban niya. Si Gilberto Eduardo Gerardo Juanco Teodoro Jr. Daming pangalan. Also known as Gibo. Medyo bata-bata, 1964, mga 60s pala itong mga kakandidato, no? Maliban ata kay Tambalustay. Itong si Tambalustay, kailan ba pinanganak ito? 1978. Ayun, siya pala ang pinakabata, ano? 1978 pala yan. Si Inday. Pero ako, kung ako'y tatanungin po ninyo, kung ito ay kakandidato, kung inyo pong matandaan, noong 2016, 2012, 2010 pala. Noong 2010, tumakbo itong presidente. Kung inyo pong matatandaan, inendorso pa ito ni Kiluboy. Pero hindi pa masyadong sikat ang pangalan ni Kiluboy nung araw, yung mga time na yun. Itong si Gibo Teodoro ay siya po'y inendorso din ng dating Pangulong Gloria Napakakapal Arroyo. So, bakit talungin siguro ninyo sa akin, bakit naman po dark horse ninyo si Secretary Gilbert Teodoro? Katukayo ko eh. Hindi lang yon, hindi. Walang connection yung katukayo si Secretary Teodoro. Ano po. Pero, eto hindi kasi napagbigyan to eh. Hindi kasi nakilala noon. Kasi during that time, ang daming issue. Itong si Gloria Macapagal Arroyo. Pero from among all the cabinet secretaries of Gloria Macapagal Arroyo, ito ang pinakamatino sa kanilang lahat. Naging Secretary of Defense din ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Tingnan natin. Graduate siya sa De La Salle University. Nag-aboga siya sa University of the Philippines. At siya po ang naging top notcher sa kanyang klase. At naging bar top notcher noong 1989. Bar top notcher yan. Sino ba ang mga presidente ng Pilipinas na naging bar top notcher? Bibihira, di ba? Ang pagkakaalam ko, naging bar top notcher dyan si Marcos Sr., si Apo Lakay, na kung saan hindi pa nag-review yun. Si Apo Lakay hindi pa nag-review sa kanyang pag-take ng bar exam. Siya ay nag-review sa loob ng kulungan yan. Si Apo Lakay. Pagkatapos niyang magtapos ng bar exam at nag-top noong 1989, meron pa siyang Master of Laws sa Harvard Law School. Naku po, talagang bigatin.
At nag-practice din siya ng kanyang pagkaabogado hanggang siya po'y nahalal na bilang kinatawan ng unang distrito ng Tarlac sa Kamara de Representante. So from there, diyan na nakilala itong si Secretary Gibo Teodoro. Kung ako ang tatanungin, since na walang mapapatakbo itong kasalukuyang administrasyon, aking palagay, ito ang pinaka-qualified sa kanila lahat. Wala kang masabi. Tingnan natin, ano ba ang issue? Nagkaroon ba ng issue laban kay Secretary Gibo Teodoro simula nung siya'y naging kalihim ng National Defense sa ilalim ng Arroyo administration? Noong siya'y naging congressman sa 1st District ng Tarlac, nagkaroon ba siya ng bahid sa kanyang pangalan? Wala eh. Wala kang maibato na bahid politika itong kay Secretary Gilbert Teodoro. At sa aking palagay, ito po ang pinakamatinong kalihim sa ilalim ng BBM administration. Maniwala kayo't sa hindi. Siya po talaga ang pinaka-qualified, pinakamagaling sa mga miyembro ng gabinete ni BBM. Kaya nga sinasabi ko na ito ang magiging dark horse sa 2028 elections. Kung tatakbo talaga ito, at sa aking palagay, tatakbo ito eh. Tatakbo ito. At siguro kung tayo'y magpipetisyon at magkakalap ng signature o magkakaroon ng signature campaign para patakbuhin itong si Gibo Teodoro, abay siguro malamang na tatakbo ito. Bago siya naging Secretary of Defense, tingnan naman po ninyo, halos lahat ng mga naging kalihim dyan sa Department of National Defense ay hindi po full-fledged. Magandang umaga po, Mang Tata Tumampo. Diyan naman po sa Bukidnon. Shout out po sa mga taga Bukidnon. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Good morning, sir, from Bukidnon. Yan ang gusto ko na commentary program. Maraming salamat po at kayo po ay nakaantabay ulit sa ating podcast ngayong umaga. Saludo po kami sa inyo. Nakapag-almusal na po ba kayo, Mang Tata Tumampo, dyan sa Bukidnon? Naway maganda ang panahon dyan. At ngayon po dito sa amin ay medyo mainit na. Nawawala na po yung lamig. Simoy ng hangin. Kasi February na rin po. Marso na. Ano po? Okay. So, yan ang sinasabi natin na itong si Secretary Gilbert Teodoro ay siya po ang kauna-unahang naging full-fledged na secretary sa ilalim ng Marcos administration. Kaya sabi ko nga, dito sa mga posibleng tatakbo sa darating na 2028 elections, ito ang may pinakamalinis na pangalan mantakin po ninyo, itong si Sara, may issue, di ba? Issue sa confidential funds. Nakakabit sa kanyang pangalan si Mary Grace Piatos at saka si Kokoy Villamin. Ito namang si Raffy Tulfo, hindi po ba't ay ikinaso at sinampahan pa ng kaso, idinemanda ng kanyang dating asawa dahil sa bigamy. Ano po ang bigamy? Ang pagpapakasal sa ibang babae habang meron pang bisa ang kanyang kasal sa original na asawa. Ayan po ang sinasabi nilang pang-aapid. Di ba? Yan, may issue yan. And besides, itong si Raffy Tulfo po, ay na-convict po yan. Convicted sa kasong libel. Convicted sa kasong libel itong si Raffy Tulfo eh. Baka sabihin ninyo,
Fake news yan. Balikan natin sa Wikipedia. Ano po? Ayan. Ito. Yan 2004. Convicted siya ng libel. Yan. Pagkatapos, ito, nakapagpiyansa pala noong 2014. Ito siya, posted bail for arrest warrant issued by Regional Trial Court for libel na naman. Puro libel, Rafi Tulfo has been a product endorser. Pagkatapos, yung inendorso niyang produkto ay pinahinto ng Securities and Exchange Commission, issued cease and desist order for illegally soliciting investments. Naku po, para namang parang maraming issue itong si Rafi Tulfo. Magandang umaga kay Ka Oscar Pimentel. Ito yung classmate ko dyan sa Masikong. Magandang umaga. Bro, naimbag na bigat mo, bamta may kanto pasyaran nita. Masikong. Yan. Talaga namang astig pa rin ang tindig ng klasikong ito dyan naman sa Masikong. Ano po? So, siyempre, araw-araw naman na maganda ang ating pinag-uusapan, Ka Oscar. Yan. Okay? So, yan. Itong si Vice President Leni Robredo, wala din po tayong masabi dyan. No? Wala din po tayong masabi. Kaso nga lang, ang magiging problema natin kay dating Vice President Leni Robredo ay yung ikinakabit yung kanyang pangalan sa mga progresibong grupo, katulad ng grupo ni Senador Risa Ontiveros na Akbayan, na kung saan ay sinasabi nila ay meron po silang ugnayan din naman sa mga makakaliwang grupo. Yan. Pag sinabi mo kasing makakaliwang grupo, mukhang medyo malapit sila sa mga Partido Komunista. Though sinasabi natin na iba yung anyo o forma ng komunista na isinusulong naman ng yung original na CCP, yung communist, ay CPP pala, hindi CCP. CCP ako ng CCP, my goodness. Yung CCP pala Chinese Communist Party. Dito pala sa Pilipinas ay CPP, yun. Magkaiba po yung magkaiba po yung PDP, CCPP. Yan, yung partido ng Lucky Nine Dash Line. Ayan daw po ngayon ang ang pangalan sa partido PDP CCCP. Sila daw po ang Lucky Nine Dash Line. Lucky Nine Dash Line. Ayan po yung pinaglalaban na China. Hinggil po naman dyan sa West Philippine Sea. Ano po? Okay. So ayan po kasi ikinakabit kasi ang pangalan ng dalawang ito sa Communist Party of the Philippines. Pero regardless, hindi dapat hindi dapat naging issue yan Ang magiging issue lang po yan ay kung talaga namang isusulong nila ang pag-aagaw kapangyarihan sa duly authorized government of the Republic of the Philippines, ay ibang usapan yon. So, ayun. So, ayan na po ang ating sinasabi. Ang mga frontrunner po dyan sa 2028 election, walang iba kundi si Sara Duterte, siyempre si Rafi Tulfo, si dating Vice President Leni Robredo, at Risa Ontiveros. Nandyan din po ang pangalan ng Pacquiao. Nandyan din ang pangalan ng Robin Padilla. Yan ang mga yan ang mga lumalabas na mga pangalan. Ano po? Sa mga pwedeng kakandidato. Subalit, katulad nga ng nasabi natin kanina, we will have a dark horse in the person of Gibo Teodoro.